And thoughts on VP's statement about what? Statement regarding the threat to the first family. Nabasa ko yung statement niya. Sinasabi niya, yun daw kanyang threat. Kasi di ba pinaliwanag ko sa inyo yung threat. As far as I'm concerned, ang basa ko dun sa kanyang pagbabanta, it presupposes, kaya siya nagbabanta, na hindi nga banta in the sense na yung kasing banta niya is grounded or predicated kung mamamatay siya, kung papatayin siya. So madaling sabi, wala pang banta kung buhay pa siya. Pero pareho nung sinabi ko, kaya niya sinasabi yung ganong uring banta na hindi pa nangyayari. Kaya sapagkat meron talagang banta sa buhay niya. Yun din ang sinasabi niya sa statement niya. Interesado kayo sa banta ko sa inyo, pero hindi niyo iniintindi yung banta sa akin. At talagang merong banta sa buhay ko. Yan ang sinasabi niya eh. Kaya yung banta ko doon sa tatlo, parang kahalintulad lamang yan nung sinabi ko na ikakalat ko yung mga labi ng bangkay ng nasirang presidente. Kumbaga, sinasabi niya na hyperbole yung kanyang sinabi. Pareho nung nauna. Pero ang mahalaga doon, kaya niya nagsabi ng gano'n, nagsalita siya ng gano'n, simply because meron nung talagang bantay sa buhay niya. Talagang, ngayon lang nga, di ba? Talagang inuulan na siya ng paninira kaugnay sa trabaho niya bilang Secretary of Education. Bilang Presidente, kinakalkal yung mga gastos niya dyan sa confidential funds na yan. Pinagpipilitan nila na yung findings ng COA ay pinal na, kaya pinipilit nilang dalhin mo sa amin, sinumpi na yung mga records, yung audit reports. Kaya itong si Laika Lopez, yung chief of staff niya, sumulat, hingaw naging batayan ng kanyang pagkakulong. Kasi sinasabi niya na kung maaari lang, sabi niya sa Commission on Audit, yung pong subpina na hinihingi sa inyo yung mga audit reports, kaugnay sa gastos namin ng confidential funds sa opisina ng Vice Presidente ng 22-23, ay huwag niyo munang ibigay. Kasi iniimbestigahan pa ninyo yung aming non-compliance na sinasabi nyo. Kasi kailangan kasi, pag meron kayong gagastusin na pera na galing sa gobyerno, na galing sa ating mga taxpayer, kailangan ipaliwanag mo yon kung paano mo ginastos at saan mo ginastos. At kailangan meron kang mga resibo o sertifikasyon na yun ay ginugol mo para doon sa layunin na talagang para doon yung gagastusin mo. At apparently, sa paliwanag ni Inday Sara, merong mga certification na manggagaling sa mga liblib na po, malalayo. Kaya wala naman siyang access doon. Siyempre may access doon, yung mga in charge. Kaya inaayos yun ngayon para kung anumang pagkukulang, ibibigay. O, yun yung pinakapunto. That's the whole point of the letter. Na sinasabi nilang that letter is an undue interference. Yun daw ay hindi tamang pakikialam sa kanilang kapangyarihan na mag-imbestiga ng confidential funds in aid of legislation. Kaya kahit anong paliwanag ni Attorney Laika, na alam niyo kung nanood kayo kay Attorney Laika, ako napanood ko she was the epitome ng decorum. Napaka-formal, kalmadong sumagot, direct to the point, hindi siya evasive. Talagang nandun lahat ang paggalang niya. Tsaka abogado siya, alam niya kung anong dapat niyang sabihin, kung ano ang obligasyon ng isang abogado. Kasi officer of the court ho yun. Alam niyo kami mga abogado, hindi kami basta naglalabas ng mga salita na hindi namin muna iniisip kung kami ba'y nasa tama o nasa regla ng code of conduct ng mga abogado. Kaya napaka mahinahon ang kanyang sagot. Wasto ang kanyang sagot. Walang kulang. Eksakto. Pinapaliwanag niya dahil nagagalit sa kanya yung convicted na kongresista. Yan ang problema. Yung convicted na dapat maikulong, kaya lang nag-file ng motion for reconsideration o nag-pending appeal siya, nag-file ng appeal. Siya ang nagpakulong doon sa inosente, walang kaso. Itong nagpakulong sa kanya, motion to cite her in contempt. Siya ang dinimanda ng isang krimen ng kidnapping or child exploitation. Basta na-convict siya doon. Kaya lang nag-file ng appeal. Pero the irony of it, siya ang nagpakulong doon sa inosente na walang kaalam-alam, walang kamalay-malay, hindi naman akusado ng isang krimen. Ang naging kasalanan niya, sangayon sa kanila, sumulat ka at hinahadlangan mo ang aming investigasyon dito. Tingnan natin, pag-aralan natin kung talagang may paghahadlang. If there is an undue interference as claimed by the movement, as claimed by the entire committee that approved the motion to cite her in contempt. Pag sinabi mo kasi may undue interference, yung trabaho ng Kongreso na mag-imbestiga ay mahihinto, hindi matutuloy. Undue interference presupposes that the investigation in the committee will stop, will be derailed, will not move on because you interfered nakialam ka, kaya nasira yung diskarte nila. Yun ang ibig sabihin ng undue interference. Ito ngayon. Sa akin pong pananaw,
yung rason na siya ay kinulong, tonight in contempt of court, ay mali, improper, misplaced, at saka napaka-flimsy. Bakit kanyo? Tingnan natin kung may undue interference. Tanong, yung, kasi sinumpina, di ba? Sinumpina yung mga ilang audit reports ng mga dokumento na galing sa Office of the President na sinumite sa Ombudsman. And on the basis of that, pinag-aralan ng Ombudsman, ng Commission on Audit, at sinabing, oh, may kulang kayo dito. Kaya hindi disapprove namin to hanggat hindi nyo binibigay sa amin yung mga tamang dokumentong hinahanap namin. O kaya, yun o ang sitwasyon nung pinasumpina ng Quad Committee yung mga dokumento. O, ang tanong, nasaan ang interference, undue interference? Magkakaroon lang ng undue interference kung yung Commission on Audit dahil sa sulat ni Laika Lopez ay hindi nagbigay, hindi sumunod, hindi nag-comply sa subpoena to give the Quadcom the necessary, demanded, required documents. Hindi ho ba sumunod? Ang tanong natin, hindi ba sumunod ang Commission on Audit doon sa subpoena? Sumunod ho eh. Pinadala pa rin nila yung mga dokumento, yung audit reports. So nasaan yung paghahadlang? Kasi kung totoong paghahadlang yun, di sana tagumpay. Nagkaroon ng block. Na-block mo eh. Hindi. Sumunod eh. Sumunod ang Commission on Audit. Tanong dito naman sa Quad Committee. Merong undue interference kung yung Quad Committee hindi sinunod ang subpoena niya at wala silang nahawakang dokumento. Eh meron ho eh. Dumating. O sana, nasaan ang undue interference? So the basis for the citation of contempt does not appear, does not exist. Walang batayan kasi walang pakikialam ang ginawa ng Attorney Laika Lopez. Gaya ng paliwanag niya, hindi po yung akin naman eh. Nakikiusap lamang po kami. Paggalang lang naman. Bakit? Kasi, sabi niya, baka o isang posibleng paglabag doon sa prinsipyo ng paghihiwalay ng kapangyarihan ng mga sangay ng gobyerno. It could be a potential violation of the principle of separation of powers. Sapagkat po sa saligang batas, yung mga sangay ng gobyerno, may kanya-kanyang kapangyarihan. Executive, enforce the law, implement the law. Legislative, pass the law. Gumawa ng batas. Ang magpapatupad ng executive. Pag nagkaroon ng diferensya, kung mali o tama ang enforcement, o tama o mali ang pagbasa ng batas, yun ang trabaho ng Korte Suprema. Doon siya makikialam. At kung ano sabihin niya, yun ang tama. Mali man ang tama, dahil siya ang may kapangyarihan na binigay ng salitang batas. Siya magsasabi, mali ka, eto ang batas. Sundin mo yan. Kung hindi, kulong ka namin. O tanggalin ka namin. O. Yun ho, ang sinasabi ni Laika. Kasi, bakit kanyo? Hindi nga masyadong naipaliwanag yun, pero ako magpapaliwanag. Ang mahirap po kasi, kahit anong paliwanag ni Laika, hindi naman yung mga abogado kasi yung mga nandun eh. Yan ang problema nga, kaya wala sila sa the same page. But let me explain in the layman's language. Under the Constitution, ang Commission on Audit ay merong kapangyarihan eksklusibo to the exclusion of others. Walang ibang makikialam sa kanila. Ang kapangyarihan nila na mag-examine, mag-audit, mag-settle ng lahat ng accounts, ng lahat ng revenues, lahat ng public funds ng gobyerno, lahat ng mga sangay ng gobyerno, kasama na lahat ng korporasyon na kontrolado o pag-aari ng gobyerno. That is very clear under Article, if I'm not mistaken, Article 2, Section 5 of Paragraph 2 of the Constitution. Very clear. The Commission on Audit has the power to examine, audit, settle all accounts, revenues of the government and all its instrumentalities, including corporations owned and controlled by it and others. Basta merong tatak na gobyerno yan. Sila mag-examine kung tama, if proper or legal ang disbursement mo. Kami yun, Commission on Audit sa amin yun. Wala kayong pakialam sa amin yan. Ang aming not only the power, not only the authority, but also the duty. Tungkulin po nila yun. Kaya yung Kongreso, wala akong pakialam dapat dyan na mag-imbestiga kaugnay sa mga expenses na yan. Ang what they can do is to investigate in aid of legislation. Meaning, kung may problema yung batas sa pagpapatupad ng legality or propriety or impropriety ng disbursement of funds, titingnan nila yon. Kaya sila mag-iimbestiga para makasilip sila. Kulang itong provision ng batas na ito, kaya nakakalusot eh. Tayo, sulong tayo ng batas, ipasa natin. Yun ang trabaho nila. Kaya talagang wala silang kapangyarihan dapat eh. Kaya ginagawa nila, yung trabaho ng Commission on Audit, inassume nila. They took over the investigative power, duty, and authority of the Commission on Audit. Yun ho ang mali nila. Kaya, yung citation of contempt, mali. Mali yung reason eh. Gaya ng pinakita ko na walang undue interference. Kasi natuloy yung investigasyon nila. Kung hindi natuloy, wala silang natanggap ng mga dokumento na gagamitin nila para tanungin ka, o yun ang interference.
Oh, ngayon, ito. Di, yung Ali, si Laika Lopez, nag-apologize. Oh, ma'am, sorry po. Ako po yung nag-apologize. Humingi po ako ng paumanin. Kung kayo man ay nasaktan, nasa tingin nyo, ako yung nakialam sa inyong kapangyarihan. Hindi po, ako lang po, nakiusap na kumari, tingnan nilang mabuti, baka ho, merong paglabag na magaganap. Isa pa, ito malaga, isa pa, pag kasi binigay nyo yung mga hinihingi at iimbestigahan kayo na parang kayo ay akusado sa isang krimen, na hindi pa naman nga ho final, hindi pa kompletong investigasyon, hindi pa ho alam kung meron nga kayong kasalanan na wala, ay iimbestigahan nyo na, akusahan nyo na, anong ginagawa mo ngayon? You are depriving that person, your investigation in aid of legislation, of her rights to due process. Ano ibig sabihin ng due process? It hears before it condemns. Kailangan pakinggan mo muna bago mo ko ikondena o bago mo ko akusahan. Ay hindi ho eh. Hindi pa nga tapos yung investigation sa Commission on Audit eh. There is no final, complete, definitive conclusion on the investigation of whether or not the Office of the Vice President has complied with the requirements dictated by law para ma-justify yung mga gastos nila. Yan ang klaro. Kaya makikita nyo, wala, as in wala. Walang basis. Okay. Humingi ng paumanin. Pero itong convicted na Solon, na pending ang appeal niya, tinatanggap ko yung paghingi mo ng apology. Pero, sabi niya, binayolate mo yung rules namin eh. Undue interference ito eh, sabi niya. And this is, ito pa, mali pa grammar. Isa pa ito eh. One of the reasons, may S. Yung with regard, walang S. Kaya, mali yung with regards. Ito naman, one of the reason, isa sa mga dahilan. Kaya nga, one. Kaya dapat reasons, plural. Mali ka nga eh. Anyway, so, walang batayan. Pero, tinanggap niya yung paumanin. Tinanggap niya na nga yung apology. Pero tinuloy niya pa rin ang motion to cite her in contempt. At ito namang mga miyembro, na hindi rin mga abogado, isa lang abogado, pero mukhang hindi rin siya interesado, tinuloy nila, kinulong. So madali sabi, dahil mabait naman ito, alam niyo ito si Laika Lopez, she's a frail woman, a sweet woman, pretty, na tahimik, kalmado, kitang-kita niya naman, well-dressed, masunurin, manggalangin, respetado yan, gaya nga na sinabi ko sa inyo, ang angkan ng mga Lopez sa Davao, ay mabuti ang reputasyon. Ang tatay niya, dating piskal na naging judge, si Joe Lopez, na siya namang naging fraternity brother ko sa UP, Sigma Rho fraternity. Yan ang pamilyang yan, ang mga nag-i-entertain sa akin bago ko nakilala si Mayor Duterte at the time. Yan ang mga nauna kong kaibigan. At siyang si Laika Lopez, ang tatay niyang Joe Lopez na piskal na dating judge, ay may kapatid na sikat din sa Davao. Yumaunaw pa rin yung kapatid. Si Elias Lopez naman yun, mayor ng Davao. Na sang-ayon sa history ng Davao, ang pinakamagaling na abogado ay si Duterte. Pero ang pumapangalawang magaling na abogado ay si Mayor Elias Lopez. Galing sa magandang reputasyon. She is a respected member of the Philippine Bar, of the Integrated Bar of the Philippines. Walang bahid, walang demanda, walang disciplinary action, malinis ang record. Kaya nung siya ay pinatawan ng pagkakulong ng 5 araw doon sa detention facility, wala siya magawa. Sumunod, mabait eh. Nagpaya ng motion for reconsideration verbally, denied. Eh, sabi sa kanya, mag-file ka na lang ng motion for reconsideration in writing. O madali sabi, sa mga abogado niya, nag-file ng motion for reconsideration noong Huwebes. Kasi Miyerkules siya sinight in contempt. Kaya Huwebes, pinail na nila yon para hindi matuloy yung pagkakulong niya. O, pero ano nangyari? Tingnan nyo ang kawalangian. Alam nyo, ayaw kong gumamit sana ng term na kawalangian, pero hindi po pwedeng hindi. Merong motion for reconsideration. Hindi pa nare-resolve. O baka biglang nilang ini-resolve. Baka biglang bukas, mapakita, may resolution kami bago pa... But anyway, kung meron mang resolution dapat, pinakita niya na kaya Attorney Lopez, Micah. Wala namang pinapakita. So habang pending yung motion for reconsideration, sa gitna ng gabi, hating gabi, in the dead of the night, in an ungodly hour of 12 midnight, binuksan ang pinto. Nilusob yung kanyang kwarto, yung kanyang privacy. Siyam na tao, naka-uniforming pulis, hindi naka-uniforming empleyado, basta siyam sila lahat, babae at lalaki. At pilit na pinabasa sa kanya yung order na bago ng Quadcom at sinasabing, ililipat ka namin ngayon. Di siyempre, abogado ito eh. Teka muna ho, may karapatan ako bilang detainee. Hindi nyo basta ako, bakit naman ngayong this oras ng gabi, papasok kayo rito? Kasi, nakakapasok ko sila kasi detention center. Kung detention, di ang lock niya nasa labas, hindi sa loob. So, free sila na, buksan nila anytime they want. Kaya sila nakapasok. Kaya sabi niya, I need my lawyer, kailangan ko ng abogado ko. Kailangan may abogado ko dito. Lumabas kayo. Hindi ko, kailangan naman. Hindi, lumabas kayo. Madali sabi, nagagalit na siya. She was asserting her right. Somehow,
nakalabas. So paglabas, ang ginawa niya, kinuha niya yung double deck. Ay, mabigat yung double deck eh. Itong si Attorney Laika Lopez, maliit na babae lang to eh. Tinulak niya. Kumbaga, trinangkahan niya, blinak niya yung pinto ng detention room niya para hindi makapasok. Divide mo, sirahin mo. At tinawagan niya na yun si Inday Sara. Sa madali sabi, anong klaseng galaw ito ng Quadcom Committee o ng chair? Chair, itong si Chua. Bakit ka nag-order na i-transfer mo, ilipat mo? Bakit? Panganib ba sa seguridad si Laika Lopez? Kriminal ba ito na ililipat mo sa detention center ng mga kriminal? Na mga pinag-iinalang kriminal na mayroong mga kaso naghihintay na lang ng kanilang either absuelto or conviction? Bakit ililipat mo? At kung ililipat mo naman yan, unang-una, dapat pinag-usapan niyo yan. Meron kayong formal discussion. Kailangan yan may transcript. Nag-usap-usap kayo, nagbotohan kayo. Nasaan yan? Pangalawa, even assuming na nag-usap-usap kayo, bakit naman this oras ng gabi? Anong plano nyo? Gusto nyo patayin? Gusto nyo kidnapin? Bakit this oras ng gabi? Nang wala makakakita? Nag-iisa lang yung babae. O sige, kahit nasa ang angulo nyo tingnan, gusto ko man kayong ipagtanggol, tinamaan ng magaling, hindi ko magawa sapagkat maling-mali ang ginawa nyo. Sabi ko nga sa artikulo, basahin nyo bukas. This is an abuse of power. Abuse of authority. If it is a discretion, it is a grave abuse of discretion amounting to lack or in excess of jurisdiction. Ano pa? This is an assault to the dignity of that person. Talagang giniba mo yung dignidad ng tao ito. Kaya nung nangyari, kay Laika Lopez, nung dumating kasi tinawagan niya si Inday Sara. Nung tinawagan niya, iyak ng iyak, humagulo, nakita natin kung lahat yan. Na video eh. She was hysterical, she was inconsolable. Hindi mo na nga maintindihan ang sinasabi niya, sabi ni Inday Sara. Kaya siya, kasi yung si Inday Sara nandun sa kabilang building, sa opisina ng kanyang kapatid na si Congressman Pulong. Dahil gusto niya sana samahan sa detention room. Pero sabi naman ng House, labag daw sa rules nila, kailangan daw next of kin. Kamag-anak. Wala naman yung nanay niya rito. Wala naman yung mga kamag-anak niya. Bakit di pwedeng next of kin yung boss? Yun ang tatay yung next of kin. Pati sintido ko mo, wala kayo eh. So finally, nag-decide si Inday Sara, pumunta ron, naglakad. Ayaw pa siya papasukin. Kailangan pa humingi siya ng permiso, naghintay pa siya. Manda sabi, nakapasok. Pero pinagpipilitan pa rin nila na kunin, pwersahan, ilipat sa correctional for women sa Mandaluyong para umunting lupa. Madali sabi, ayaw pumayag. Inday Sara. Meanwhile, siyempre takot na itong si Attorney Laika. Kaya wag ko kayong maniniwala, I understand nagtitrending na drama lang daw itong ginawa. Hindi yung drama ito. Katunayan, galing ako 2 araw na ako pumunta sa ospital at nakita ko sa mata ko. Nakita ko kung ano ang sitwasyon. Nakita kong kausap ng doktor, ini-examine siya, at narinig ko rin ang mga sinasabi ng doktor at tinanong ko rin. Dahil itong Quad Committee, nagpipilit na naman na umaten siya bukas. Pagkatapos siyang mahimatay doon, nagsusuka siya roon, nahimatay na nga. Dinala na sa veterans, nilipat sa St. Luke's, binalik sa veterans, nakahandusay. Ay gusto pang pariportin at kinakailangan daw nilang medical findings. Hindi nga pa pwede. Nakahiga, nakaswero. Tinaman. Yan. Paano kayo gagalangin kayong mga nandyan sa Kongreso pag ganyan ang asal ninyo? Hindi po ba? Pagkatapos, magagalit kayo na si Inday Sara na kinakalinga lamang yung kanyang sinasakupan. Maliban pa sa sinisiraan nyo na nga siya. Pati yung kanyang mga tauhan, dinamay nyo, pinakulong nyo hanggang nagsususukan na ron, baka mamatay pa. Dahil there was a time when consciousness escaped the body of Attorney Laika. Madali sabi, nahimatay. Ayaw na mag-respond. Kaya natataranta sila humingi ng ambulansya. Pagkatapos ito ng mga tinamaan na magaling dyan sa kung bakit ambulansya lang, hindi nila pinapapasok. Pero yung ABS-CBN, pinapasok nila. Napapasok nila. Can you imagine that? Merong isang taong may sakit, injured, nagsususukan, nahimatay. Ayaw, hindi naman nagre-respond. Alam nila yon. Pagkatapos hindi pa nila pinapasok yung ambulansya. May private na ambulansya, merong ambulansya sila, pero wala. Ang tagal, 1 oras. Mabuti hindi namatay. Kung namatay na ako, magkaniwala kayo. Magkakahalong balat sa tinulungan kung nangyari yun. Mabuti at hindi namatay. Pero, ganun pa man, nagagalit sila ngayon, Inday Sara, dahil mahanghang ang mga binitawan niyang salita. Ay sino naman ang hindi magagalit at magbumura? Kung kayo nandun sa loob at nakikita nyo nakahandusay, nakita nyo nagsususuka, nakita nyo hindi na umiimik. Bakit hindi kayo magagalit? Doon lang, the fact alone na gusto mong i-transfer yan ng hating gabi, abay, doon lang masama na eh. Meron ka na kagad masamang binabalak doon. Hindi po ba? Kaya ngayon, nung pumunta ko kay Laika, 2 araw, nung unang araw, ang tindi. Takot na takot siya. Pinakausap ko siya ng doktor. I'm so afraid, sabi niya. Bakit naman hindi ako matatakot? Nag-iisa lang ako, darating sila siyam doon. Bubuksan nila yung pinto. Walang kaabog-abog at gusto nila akong hilahin na, dali na. Malay ko ba, siyempre tatakot ako, babae ako. Kung ako'y gahasain along the way. Kung ako'y patayin doon, barilin na lang ako. Hindi ko alam yun, dahil nag-iisa nga ako eh.
Ay, hindi po ba? O kung kayo si Inday Sara, ano gagawin nyo? Eh talaga, kahit ako magbumura ako noon. Baka mas maraming PI ang tinanggap sa akin ng mga yan. Eh talaga magagalit ka eh. Ha? So, nung magsalita siya, matagal nang kinikimkim sa kanyang kalooban, yung galit niya. She has been keeping that rage inside her. And it has to be released. And it was released furiously. Sa akin, hindi furiously. It was released magnificently. Kasi lumabas ang talagang damdamin niya. Yung mga tinatago niya, naggalit sa kanyang dibdib, ay nai-release niya. Alam mo, masisira ulo mo pag hindi mo inilabas yan eh. O subukan nyo, pag kayo galit sa tao, nakikita nyo, hindi nyo mailabas yung galit nyo. Ay talagang mabubuisit kayo, baka masiraan ka ng ulo dahil hindi mo mailabas eh. Kaya kailangan talaga i-release. O kaya yun, na-release. Pumutok yung bulkan. O kaya, katakot-takot. In a profanity-laden language, she ranted. At inisa-isa niya. O ngayon, ito na. Pag-usapan naman natin. Threat. Bantanaw. Ito namang nandyan sa Malacanang. Kayo naman, walang galang na. Dating Justice Luke. Ikaw naman, inagaan pa naman kita. Bakit naman ganyan ang attitude nyo? Dapat tinitingnan nyo yung sitwasyon. Ha? Kaya tanong mo sa akin ng reporter nung kahapon, kailangan daw bang seryosohin ng Malacanang yung mga pagbabantang ginawa ni Inday Sara? Yung threat. Sabi ko, dapat talaga seryosohin nila. Hindi seryosohin na maniwala sila, napapatayin sila. Kung hindi, seryosohin nila at alamin nila, imbestigahan nila. Kasi si Inday Sara hindi magsasalita ng ganun kung walang banta sa buhay niya. She would have not spoken that way in rage if there was no threat against her life. She discovered that. And she knew that she is being targeted. Apart from the assault on her person, her reputation, apart from being besmirched sa kanyang katawan, alam niya na ipapapatay siya. Bakit ipapapatay? Eh siya ang hadlang sa mga ambisyon ng gustong maging presidente sa 2028. So she knows that. Kaya sabi niya, bago ako mapatay dito, kailangan malaman na ng taong bayan kung sino ang maaaring nasa likod dito. Kaya patayin mo si ganito, si ganyan. Kasi most likely, yun ang impormasyon na natanggap niya. Pero hindi threat, hindi banta yun. Binibigyan lang kayo ng advance information na kung may anong mangyari sa kanya, eh ito ang mga nasa likod. At para magkaroon naman ng hustisya, kailangan yung mga pumatay sa kanya ay managot. Yan ang pinakapunto roon. Kasi, sinasabi nila, it's an active threat. Made in clear in certain terms. Problema sa inyo, basahin nyo, pakinggan nyo yung nauna. Ang sinabi niya, pag ako'y pinatay, ay, in other words, the threat will come in only when she is killed. Uncertain yung condition na yun. Banat kayo ng banat, hindi nyo muna pinag-aaralan. For all you know, as he says it, sabi niya, masyado kayong concerned doon sa banta ko sa inyo, pero hindi nyo iniisip yung banta sa buhay ko. Kaya yung mga sinasabi ko, eh parang the way na sinabi kong yung bangkay ng nasirang Presidente Marcos ay itatapon ko sa West Philippine Sea. Madali sabi, it was an hyperbole para sa kanya. Pero ako, whether hyperbole or not, yun ang aking basa, yung konteksto. No? Titingnan nyo kasi yung konteksto. Pareho ito ng ama niya. Si Presidente Duterte, ganun din ang style. Meron siyang sinasabi, pero kailangan suriin mo kung kailan siya seryoso, kung kailan siya galit, ha? Kung kailan imposible ang banta sa'yo o ang sinabi niya o hindi. Kasi kung imposible, eh definitely hindi yun totoo. Hindi po ba? Kaya dapat titingnan mo buti. Kausap ko lang si Presidente Duterte earlier, bago ako nag-TikTok. Tagal kami nagkwentuhan. At sabi ko nga sa kanya, pinatawa ko, sabi ko, alam mo, tawag ko sa kanya, padre, pag kami dalawa lang, padre. Sabi ko, alam mo, ang lulutong ng PI ng anak mo, talong-talo ka. Bakit? Kasi ikaw, yung PI mo, expression mo lang. PI, ganun, galit ka eh. Pero yung anak mo, iba eh. Yung PI niya, diretso eh. PI mo, PI. Sabi ko, mas matindi ba sa'yo eh? Mana sa'yo, pero mas matindi sa'yo. Kaya sabi ko sa loob ko lang, pag naging presidente ito, wala. Mas matindi ito sa ama. Kaya kung ano yung ginawa ng ama na nagustuhan natin, dahil sa kanyang tapang, sa kanyang pagkamatapat, doble natin pag si Inday Sara ang presidente. Kaya di ba sinasabi ko, dapat talagang itong mga ito, dapat ito, presidente at vice presidente. Di ba, ako nagsulong yan. Kung naniwala sa akin sila noon, nung nakarang halalan, takbo kayo pareho, Duterte. O, di sana, hindi kayo natin ngayon. Pero hindi pa naman malila, pero pa naman 2020, sa takbo ni kayo. Sana, malakas pa si Digong sa 20. Eh, mukhang malakas kasi kanina ho. Kausap siya, nagulat akong boses niya, malakas na naman. Kausap ko, lakas na naman ang boses mo, mukhang okay na naman ang kalusugan mo. Kasi, kadalasan no, hindi naman kadalasan. Merong mga instances na pag tumawag ako sa kanya, o siya tumawag sa akin, yung boses niya matamlay, parang nangihina. Kaya, parang
ito, malalasakit ito. Pero kanina talagang malakas. Kahapon malakas din. Oh. Kaya sabi ko, pwede ito sa 2028. Presidente at Vice Presidente, game over. Hoy, siya nga ako pala. sabi ko sa kanya, nung pa, at pinuulit-ulit ko, alam mo, pag kayong dalawang tumakbong Presidente at Vice Presidente, maniwala ka, yung mga nandiyan sa Kongreso, yung mga nandiyan sa Senado, na dating kalyado mo, you know, these people, kayong witness, when he was President, all these people, the same people crucifying him now, were singing praises and hosannas to the Duterte presidency. Di ba? Lahat yan. Standing ovation pa nga eh. Lahat papuri, lahat yan gustong mapalapit kay Presidente. Sabi ko, alam mo yung mga yan? Sabi mo nga eh. Yung friendship, napaka-uncertain yan. Sa magandang panahon lang yan. Pero kako yung mga yan. Tanda mo nga kasi pag tumakbo kayong dalawa, hindi pa naghahalalan dahil alam nilang mananalo kayo, magbabalikan sa inyo lahat yan. Ngayon lang ako, tingnan nyo meron akong kwento sa inyo. Meron isang broadcaster. Wala nyo kung sino. Naku, anti-Duterte ito ng mga panahon. Yung bugoy na ito tinuruan ko lang ito sa isang istasyon ng radyo Kung makaasa, kala mo magaling. Wala naman, kulang dito. Pero dahil, alam niyo naman, yung istasyon na yun, noong panahon, kahit na hindi ka magaling, dahil maraming nanonood doon, sisikat ka. Kasi nga sa lawak. Ito, lumaki ng ulo. Binibira niya talaga si Duterte noong administrasyon. Tapos ang manalo itong si Marcos, naku, grabing sip-sip. May paka-love you pa yan Pero ngayon, pakinggan nyo ngayon, naku, binibira niya si Marcos Jr. Sabi ko, bakit? Mukhang naka-amoy na babalik ang mga Duterte. Kaya binabago niya yung timpla ng kanyang mga komentaryo. Sasabihin niya pa, you can quote me. Niyabang pa Hindi ka ba rin... Ay, nako. Kaya, tatandaan nyo, nung nag-commute challenge ako, nung ako'y inaaway ng mga kaliwa, at ako'y inaaway, si Panelo, sabi niya, hindi marunong mag-ganyan, mag-jeep, palimpasa kasi, may mga dekotsi yan. Hindi ba? Kinon ko yung block nila. Pagkatapos, nag-jeep ako. Nagkagulo sila, hindi ko in-announce na mag-jeep ako, basta nalaman na kasi, alam niyo naman ang video na yun. Yung nakasakay ko sa jeep, nung makita ko, di, pinanoodcast na agad, hindi madali sabi, nalaman ng buong Pilipinas. Tapos yung broadcaster na yan, in-interview ko, nasa Marikina ako, nakabababa ako, nakuubod ng yabang, di I put him in his proper place. Kaya yung mga nakikinig sa amin, nung binara ko, mabuti nga sa'yo, nasa palpal ka ni ako, sinupalpal ko daw. Ubod kasi ng yabang samantalang nung nandun kami sa istasyon, wala mga paslit pa yan Ang problema sa inyo, nakakalimutan nyo, huwag kayong magyabang, kahit nakasaan kayo makarating, maging maginoo pa rin kayo, maging humble kayo, at maging matapat kayo sa prinsipyo, hindi yung prinsipyo pag nandiyan ang makapangyarihan lumalapit kayo. Daming, dito lang sa grupo ng grupo ng kaibigan ko. Nako, maraming gumagamit sa kanya. Yung mga sinuka ng administrasyon nagtatakbuhan dito kasi hindi na sila tinatanggap doon. Ginagamit, invite naman itong kaibigan ko. Pero sabi ko nga, kayo ang sumuri. Kaya alam nyo, every time akong tinatanong, pati kayo, di ba nagtatanong kayo sa mga, nanonood kayo sa aking SMNI program, nanonood kayo dito sa aking vlog. Nagbibigay kayo ng mga pangalan. Napapansin nyo, ayaw kong banggitin. Kasi pag binabanggit yung mga pangalan na yan, kilala ko yung mga bituka niyan Sa tagal-tagal na ako dito sa mundong ito, marami na ako nakilala, alam ko na mga istorya ng mga buhay niyan. Kaya kahit na nung balat kayo pala, ang buhay sa mundo, alam ko na ang kartada nila. Kaya talagang hindi ko masikmura na banggitin ang mga pangalan nila kasi pag binanggit ko parang ina-advertise mo mga pangalan nila, gusto mga magkandidato Kaya hindi ko talaga kahit anong pilit nyo, di ba? What can you say about this and so on? Ini-ignore ko na lang. Kasi pag hindi ko in-ignore yun, babanatan ko yun. Ayoko namang banatan siya ng publiko. Kung baga mabait pa rin ako sa support ng yun. Kaya ginagawa ko, inilalarawan ko na bahala na kayo. Kung baga blind item, bahala na kayo kung sino yun. Pero ngayon, dahil pinipilito ako, galing ako sa Eagle Convention, tinatanong ako nila doon. Salamat ko nga pala sa napakainit na pagtanggap sa akin dyan sa Eagles. Ginawa ko sa Marikina Convention Center. Tinatanong nila, sino ba ang mga kandidato mo? Sabi ko, alam niyo, sa totoo lang, to be honest with you, I want Congress to be abolished. I want a revolutionary government. Matagal ko nang sinusulong yan. Kami pa ni Presidente Digong, magkaibigan ko kami ng 37 years yan. Nag-uusap na kami noon Pag tayo nasa kapangyarihan, ikaw maging Presidente, kailangan talaga mag-revolutionary government tayo dahil sagabal talaga yung Kongreso mga politiko Kailangan baguhin natin. Pero hindi ko nangyari. Madali sabi, nandiyan na yan. So kung nandiyan na yan, mapipilitan ako na tulungan yung mga sa akin palagay dapat maupo. Although kahit ng feeling ko, may hirapan. Kasi, alam niyo naman, I should know because I know whereof I speak. Kasi nakita ko talaga ang realidad ng pagtakbo sa politika. Pag wala kang pera, wala kang iiwang pera sa mga munisipyong pinuntahan mo na kahit na sinabi na talagang tutulungan ka, wala akong mangyayari. Pagdating sa buto, yan talaga ang realidad. Ngayon, but since tinatanong pa rin ako, pinipilit akong tanongin, gumawa ako ng isang sa statement sa wikang Ingles. Pakinggan nyo, sinabi ko na ito one time pero ulitin ko. Hulaan nyo kung sino yung mga gusto kong tulungan na mga kandidato sa Senado. Eto, let's start Tingnan nyo, isulat nyo na yung mga salita katagang Ingles sa sabihin ko. I am inviting you to let us all go to the place of Astor. And when we are there,
let us build a stair made of stones, so that we can reach the mountain. And when we reach that mountain, let us plant trees and flowers will bloom. And when they're already in bloom, let us dance a little bit of cha, cha, and sing a little song. And when we're done, and we see the beautiful place, we can say to ourselves, kasi di ba, mayroong tinatawag na climate change. Dahil nataniman na natin lahat, we can say that, I am a savior of the environment. So, yun ang mga gusto kong tulungan. Yung mga kataga. Ulitin natin let us all go to the house of Pastor and build a stone to reach the mountain. And when there, let's dance a little bit of cha and sing a little song. And we're done, we can say to ourselves, we are a savior. Savior. Pangalan ko yan. Kung alam nyo. Alam nyo na kung sino alam nyo na kung sino. Tingnan mo nga, ang galing ninyo kung sino yung mga binanggit ko. Kapoy. Mahirap po talaga itong nagtitiktok eh. Anong oras na ba? Tama. Mukhang ano na tayo, isang oras na po tayo. Mabilis talaga ang oras, para makapagpahinga naman kayo. Bukas naman tayo. Meanwhile, tandaan nyo yung aking mga kataga, yung mga English words, like go, like stone, like, mountain, like dancing the cha, and sing a song, and then going to the house of Pastor, and yung savior ang tingin mo sa sarili mo dahil sa ginawa mong pagtatanim mo. Yan ang ating mga kaibigan, mga hinahanga natin. Nakita ko mga record nila. Okay, so good night. Salamat.